bagay patungkol sa kaharian. Amen. Kaya ito, natagpuan natin ang tunay na ito, ang tunay na kayamanan. Amen. Na kahit anong mangyari, magsisimba ako kasi doon ko natagpuan ang kayamanan. Amen. So may iniingatan tayo ditong kayamanan. Yes. Diba? Nagdudulot ng kagalakan at kaligayahan sa sinumang makikinabang dito. So yun yung nakatagong kayamanan. Ang point number 2 natin, buying the whole field. Ang pagbili ng buong bukid. The same pa rin. Alam nyo, known ito, very well known na parable, pero nandun lang tayo sa verse 44 the whole time. Hindi tayo mag-quote ng isang Bible verse sa buong istorya natin, buong narrative ng ating pag-uusapan. Matthew 13:44 pa din. Anong ginawa niya? And then in his joy went and sold all he had and bought that field. Kahit na, alam niyo, hindi sapat ang kayamanan niya para mabili niya ito. Diba? Pero, ginawa niya ang lahat ng kaya niyang gawin para mabili lang niya. Kumbaga, lahat ng nakatagong hikaw, kwintas, pati yung araro niya siguro, binenta na niya. Yung kalabaw niya o istorya ng Budyo, ito, baka. Ang tagapag-araro niya, hindi kalabaw, baka. Ibinenta niya ang kanyang mga baka. Ibinenta niya ang kanyang maliit na bahay. Ibinenta niya ang lahat ng meron siya. Ubusin na lahat, ibenta ko na lahat. Mabili ko lamang ito. Amen. Diba? Amen. Hindi alam ng marami na ganun kahalaga ang kaharian ng Diyos. Kaya minsan nilalaro lang natin ang kaharian ng Diyos. Pag pananampalataya, pagiging born again, pag-worship sa Lord, minsan dekorasyon lang sa atin, pero yun palang pinakakayamanan. Diba? Hindi sapat ang kayamanan ng mundo para sa isang kaluluwa. Di ba sabi sa Biblia, anong mapapala ng tao, makamtan man niya ang sanlibutan, ngunit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. So talagang pinakamahalaga ay ang kaharian ng Diyos. Eh, sino ang tunay na mayayaman? So parang ganito, mayaman na ako, pero ibenta ko pa lahat. Kasi pwedeng mayaman lang ako sa ugali. Ang yaman niya sa ugali. Pwedeng mayaman lang ako sa hayop. Hindi ako mayaman sa lahat ng bagay. Patuwan niyo. Hindi ako mayaman sa lahat ng bagay. Kundi, may mga areas lang na mayaman ako. So, ibenta ko man lahat ang aking mga lupa, hindi kasya sa pambili ng field. Ibenta ko man ang aking mga tanim na gulay, hindi sapat para bilhin yung field. So, anong ginawa niya? Kailangan ibenta ko lahat, as in walang matitira. Bahay, mga alagang hayop, mga nakatagong minanang ginto. Diba? Kailangan mo ibenta lahat para mabili mo isang property. Diba? Dahil, pag nabili ko yung isang property na yan, mas sobra-sobra ang bawi ko sa lahat ng mga nawala ko. Kaya, sa ating pagiging born again, hindi tayo nalugi. Amen. Yung iba parang nalugi. Ano ka na ngayon? Born again ako ngayon eh. Parang nalugi. Diba? Diba? Nung mula nung born again ako, hindi na ako nakapapasyal masyado. Parang ang nalugi talaga. Dahil nabili mo yung field, nalampas-lampas ang presyo sa mga binenta mo. Siyempre, hindi ka bibili ng halagang 1,000
sa isang bagay na halagang 500 lang. Hindi ka bibili ng binayad mo 1,000 na ang kahalaga lang nung binili mo 500. Ang sakit sa ulo. Sakit sa pakiramdam yun. Diba? Kaya hindi ako bumibili ng online kasi minsan, nakita ko sa online, nakalagay, ganda 1,000. Nagipag-communicate pa yung vendor, seller. 1,250. Sabi niya, kung ikaw ang bibili, 1,000 na lang. Parang nakatawad pa ako ng 250, Sabi ko, talaga? Oo, 1,000. In-order ko naman. Ine-expect ko na yung dating ng item ay ayon sa nakita ko sa Facebook. Parang one time, big time lang talaga. Nung dumating, minessage ko talaga yung seller. Sabi ko, dinaya mo ako. Diba? Hindi ayon sa ipinakita mo yung dumating na item na binili. Alam mo yung 1,000 ko, yung item na dumating, parang tigo 100 lang eh. Madaya ako, sama ng loob ko talaga. Oo, di ako nakakain ng ng isang merienda lang naman. Hindi pwede hindi ako kumain no? Parang iniisip ko, sabi, saan kaya yun? Siyempre, ang hirap hanapin yun, saan ko hanapin yun? Online lang kami nag-usap. Kaya mula nun, sabi ko, hindi na ako bibili ng online. Kailangan pag bumili ako, nasalat ko talaga, nakita ko talaga. Kaya lang naulit-uli. Nung panahon ng eleksyon, siyempre, alam niyo naman na ako'y BBM ang dinala ko na kandidato nung halalan ng presidente. So gusto ko, kasi pag natataw na nasa Maynila ako may rally, naka-attend din ako ng 2 beses. Nakikisigaw din ako doon. No? At nakita ko yung mga nagra-rally, meron silang hoodie. Yung meron nakalagay na BBM, ganyan. So, ang dami sa online yan nung panahon ng halalan. Kaya bumili din ako. Online ulit. Mura lang. Binayad ko. Dumating 2 days after. Ang nakalagay, MMB. Paano mo may suot yun? Sa isang rally. Na hindi naman BBM ang lumabas. MMB. Baliktad. Kaya sabi ko, alam niyo, mula nung ultimo, itinaga ko na sa bato. Sabi ko, nadaya nga ako nung una, di pa ako natuto, nadaya uli ako. Hindi na ako papayag na madaya pa uli ako sa pangatlong pagkakataon. Yung minsan pagkakamali, tama na sana eh. Naulit pa. Ayan. Yung sinasabi, 1 is enough. 2 is too much. Ito na yung 3. 3 is a poison that kills a person. Kaya tama na. So, hindi ka bibili, kaya ko na gamit yung parallel na yan, metaphor na yan. Hindi ka bibili ng isang bagay na mas mababa ang presyo sa binayad. Pag bibili ka, dapat laging, kaya nga tayo mahilig sa pagtawad Di ba? Yes. Alam niyo ba kumikita ngayon? Yung mga binibili nila na tinawaran nila ng sukdulan, halos paiyak na yung nagtitinda. Para ibenta nila sa presyo na sinabi nung nagtinda. Kano po ito? 150. Bibili ako ng 10, 75 na lang isa. Kung naman po, 5 piso na lang kita ko, 10 naman bibili ko. O sige na nga, di ba? Bibili 10, tapos mamaya nasa Facebook na, nagseseller na siya. Sino po ang may gusto nito? Pamay na lang, 150. Pero binili niya ng 75. Siyempre, ang bibilin mo, yung kikita ka. Ba't ka bibili ng halagang 100,
na ang halaga lang nung binili mo ay 20. Parang may nagtitinda ng isang bagay. Kano ito? 99 pesos. Inalam ko yung supplier nila. Sino supplier nyo? Dumiretso ka sa supplier. Magkano isa? 12 pesos. Grabe naman. Kinuha mo ng 12, binibenta mo ng 99. Eh wala ka nang pakialam doon. Negosyo niya yan eh. Pero mula noon, pumunta na ako sa supplier. Sabi ko, bili ako. Nakita niya ngayon. Saan niyo po yan nabili? Sa supplier. Ngayon, hindi kita kukompetensyahin na 49 naman ako. Wala kang mabibenta, 99 ka eh. Kaya ako bumili kasi gagamitin ko sa Diyos. Benta ka pa rin, kaya lang sobrang laki kita. Kasi yung 12 naging 99. Diba? Huwag naman masyadong ganong kalaki. Katay naman yan sa mga namimili. Benta mo mga, magkano po basta? Mga 98. Tama na yung doblehin mo lang. Yes. Alam mo, ang Pilipino kasi, yung sagad ang kita. Yeah. Diba? Only to find out, pag natuklasan mo, ay, mura lang pala yan. So, nakita ninyo. So, binenta niya, pero akala niya, kasi siyempre, hindi alam na may-ari ng bukirin, na may ginto doon, na may kayamanan doon, na may hidden treasure doon. Sino nakakalam lang? Siya. Kaya kahit pag in-offer ko sa'yo yung bukid, halagang 1 million siguro. Sasabihin ko sa'yo, bilhin ko na yung bukid mo para hindi na ako magiging porsentuhan sa'yo. Magkano? Sabi ng may-ari, kaya mo bang 1 million yan? Sabi ko, kakayanin ko yan. Gusto mo, 1.15. Baka kaiba, no? 1 million lang, ginawa 1.1 million. Kasi nga, ibenta mo na lahat, ubusin mo na ang kayamanan mo para mapasayo ito. Dahil ang halaga ng kayamanan na nandoon ay kayamanan na hindi kayang sukatin. Amen! Eh, kahit replayin mo pa kung magkano ang asking price niya, kahit 3 beses pa kung ano ang kanyang asking